baso mo. Ito ba? Ang piging pangkapayapaan ng mga hayop na isinulat ni Mary Hayes Davis at Chow Leung. Sina Mary Hayes Davis at Chow Leung ay magkaiba na tao na nagsulat ng Chinese fables and folk stories noong 1908. Ang libro na ito ay isang kompilasyon ng mga tradisyonal na kwento mula sa China na naglalaman ng mga moral na aral. Mary Hayes Davis ay isang Amerikanong manunulat at editor. Siya ay nakikipag-ugnayan sa mga tao sa Chinatown ng Chicago at natuklasan niya ang mga kwento ng mga Chino. Samantala, si Chow Leung ay isang Chinese na manunulat, guro at misyonaryo na nagtuturo ng wikang Chino sa mga bata sa Chicago. Ang isinulat nila ay tinawag na ang piging pangkapayapaan ng mga hayop dahil sa isang kwento kung saan ang mga hayop ay nagtitipon upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang libro ay naging mahalaga dahil ito ang unang libro na naglalaman ng mga kwento ng China na isinulat sa Ingles. Mahirap ating alamin ang mga ng kwento sa sandaling oras. Noong unang panahon, nagkaroon ng piging sa pagitan ng mga hayop. Matatagpuan dito ang baka, kabayo, at baboy na kanilang kaaway. Nag-usap ang panig ng kabayo at baka kung iimbitahan ba nila ang mga baboy upang maayos ang hidwaan. Maraming baboy ang sumira ng kanilang pananim, ngunit ang mga baka at kabayo rin naman ay nakapanakit dito. Sa kabila ng hidwaan, naisip pa rin nila ang gusto ng Panginoon. Ang mga baboy sa pabula ay inilalarawan bilang matakaw, hindi marunong mag-control ng sarili, at gusto ng madali ang kasiyahan. Ang baboy ay kumakatawan sa pagpapasya ng walang ingat at walang pakialam sa mga magiging epekto ng mga kilos. Ang mga baka at kabayo naman ay mabait, masipag at tapat. Pinapakita ng baka at kabayo na ang sipag at katapatan ay makikita sa mga kilos ng tauhan na nagdadala ng kabutihan. Pinag-usapan ng mga baka kung sino ang kanila magiging pinuno na mag-iimbita. Pagkatapos ay dinalaw na ang mga baboy na inaakalang pinunta sila upang makipag-away. Napagpasyahan ng mga baboy na sumang-ayon para sa masasarap na pagkain, kung kaya't agad nilang inilahad na sila'y dadalo. Ang tunggalian sa istorya ay ang hindi pagkakasundo-sundo ng mga hayop sa kanilang layunin o pananaw patungkol sa kapayapaan. Sila ay nagtipon-tipon para sa isang piging upang talakayin ang kapayapaan. Ngunit mayroong mga sapilitan o alitan at hindi pagkakasundo sa pagitan nila, ang mga baka at kabayo. Nagnanais sila ng kapayapaan sa pamamagitan ng pag-unawa at pakikipag-ayos. Samantala, ang mga baboy naman ay nagnanais ng kapayapaan sa pamamagitan ng dominasyon o sapilitan. Pagsapit ng araw ng kanilang pagpunta, kinausap ang mga baboy ng pinuno ng mga baka at kabayo. Humihingi ng kapayapaan at katahimikan para sa kanilang tinitirahan. Maaari niyo bang sabihin sa inyong kasamahan na huwag nang sirain ang aming taniman upang hindi nasaktan ng aming kauri ang inyong mga anak? Sumagot ang batang baboy at kinatwiran ng Panginoon ay nagmamay-ari sa lahat. Pinalabas niya na sila ay espesyal habang ang mga baka at kabayo ay walang katapusang pinagtatrabaho. Ang piging pangkapayapaan ng mga hayop ay isang kwento na nagmula sa China. Sa kwentong ito, nagtipon-tipon ang iba't ibang mga hayop upang magdaos ng isang piging o pagdiriwang ng kapayapaan. Layunin ng kwento na ipakita ang kahalagahan ng pagkakaisa, kapayapaan at pagtutulungan sa kabila ng pagkakaiba-iba. Pinuri ng baboy ang kanilang sarili at minaliit ang ibang hayop. Sila'y nagwagi sa mga matitibay na salitang binitawan na tila ba'y kapani-paniwala. Ang katanungan ng mga hayop ay hindi mawala sa kanilang isipan. Mga pagtataka na Panginoon lamang ang makakasagot mula sa kanyang mga inilikhang nilalang sa mundo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tuklasin ang mahiwagang mundo ng kanilang mga kwento. Kuhanin na ang libro sa anong pahina at hayaang dalhin kayo ng bawat salita sa sila'y lalakbay ng karanasan at imahinasyon.